Alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Manila North Cemetery. Isa po yan sa pinakamalaking sementeryo sa bansa. Naroon live si Noel Talakay. Noel. Patrick, halos taon-taon na lang problema itong mga ipinagbabawal na gamit na bawal ipasok sa loob ng sementeryo. Dito sa Manila North Cemetery, halos nasa 300 pieces ang na-confiscate ng mga otoridad natin na mula sa mga taong gustong pumasok dito sa Manila North Cemetery. Ang pinakamarami na-confiscate ay yung vape at ang yosi. At isa pa sa mga naging problema ng mga tao kanina dito ay ang kanilang mga alagang hayop. May nakilala ko kanina, Patrick, na isang 4-parent na hindi makapasok dahil sa kanyang alagang aso. Anya, kwento niya, kanina nung umaga nakapasok na siya sa unang pagkakataon, dala ang kanyang alagang aso. Nang lumabas ito para may gawin lang sa labas ng Manila North Cemetery, doon na siya hinarang at hindi na pinapasok muli sa loob ng sementeryo. Umiiyak si Aling Leia di dahil sa mga yumaong mahal niya sa buhay na nakahimlay sa Manila North Cemetery, kundi umiiyak siya dahil sa alaga niyang aso. Kwento niya, nakapasok naman siya kanina sa loob ng Manila North Cemetery, dala ang kanyang alagang aso. Dahil walang magbabantay, isinama niya ulit ito paglabas niya. Kaya lang, dito kami dumaan sa female, punta kami ng Green North. Hindi naman kami sinita na bawal ang aso. Ngayon, lumabas kami, pupunta kasi ng Norte. Ngayon bawal na. hindi rin daw niya alam na bawal pala ang alagang hayop sa loob ng nasabing sementeryo ngayong Undas. Kaya isinama niya ito. Anya, dapat unang pagpasok pala niya, dapat anya sinabihan na siya. Hindi namin alam kung saan hindi na namin dinala. Isa ang mga alagang hayop ang ipinagbabawal sa loob ng nasabing sementeryo ngayong Undas. Pero ang bago ngayon, nilalagyan na ng mga numero ang mga na-confiscate na pinagbabawal na gamit. Isinusulat din ang mga pangalan ng may-ari, kaya pwedeng balikan o kunin ulit ang mga na-confiscate na gamit. Di tulad noong nakaraang Undas na itinatapon at sinusunog ang mga ito. Batay naman sa obserbasyon ng Manila Police District, tila natuto na ang mga tao at epektibo ang kanilang mga awareness campaign ukol dito. Meron tayong mga mangilan-ngilan kumpara mo naman ng mga nakaraan at mga nakalipas na taon. Ngayon nakita natin mangilan-ngilan na lang to, mga sigarilyo. Naka-full alert din ang MPD sa unang araw ng Undas para matiyak na ligtas ang mga bibisita sa Manila North Cemetery at maging mapayapa ang paggunita ng Undas. Yung mga sekreto yon, para i-blend natin sa dami ng tao, mapapantayan pa natin yung ating mga kababayan. Kasi inisip natin, pero talaga mga mananamantala. Patrick, mula kaninang umaga hanggang ngayon ng alas 5 ng hapon, umabot na sa mahigit 1.39 million individuals ang pumasok dito sa loob ng Manila North Cemetery. At wala naman may naiulat na mga untowards incident ayon yan sa MPD. At magsasara itong Manila North Cemetery ng alas 9 ngayong gabi. Patrick? Noel, nabanggit mo na magsasara ang Manila North Cemetery mamayang alas 9 ng gabi. So, bawal mag-overnight dyan yung mga bibisita. Tama ba? Tama ka dyan, Patrick. Bago mag-isara nila ang Manila North Cemetery ng alas 9, magkakaroon muna ng announcement sa loob doon ng cemetery. Iikot yon yung mga tauhan ng MPD at mga tauhan ng Manila North Cemetery para ipaalam na isasara na nila ang North Cemetery. Kaya naman lahat ng tao na nasa loob ay kailangan lumabas. At pagdating ng alas 9, wala nang papasok na sino man ang gustong dumalaw sa kanilang mga yumao sa buhay dito sa cemetery. Kailangan nila maghintay bukas. Yun. Okay, so sa mga dadalaw dyan sa Manila North Cemetery, meron pa kayong 2 oras at sundin po natin yung itinakdang panuntunan. Maraming salamat sa report, Noel Talakay.